Sa magulong sistema ng bansa, napakaraming bagay ang hindi sumasapat sa atin. Nananatiling katanungan sa akin kung ano pa ba ang kulang at natatanging dahilan. Kamakailan lamang nang naging usap-usapan sa Pilipinas ang paglobo ng bilang ng mga kabataang nakararanas ng isyong mental, partikular ang mga kabataang tulad ko. Ayon sa pag-aaral ng Bulgar Online 2024, itinuturing na pinakamalungkot sa buong mundo ang mga Pilipinong mag-aaral na gaya ko dahil sa epekto ng bullying. Isa umano sa nakakitang dahilan ay ang kakulangan ng guidance counselor sa bansa. Nakakalungkot kong isipin, hindi ba kilala na nga ang bansa sa atin bilang numero uno sa bullying? Oo, bukod sa nakababa dito, pagiging Pilipino natin, hindi ito tama. Idagdag pa rito, isinusulong din sa bansa ng kalihim ng kagawaran ng edukasyon sa Angara ang Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act na kilala bilang Senate Bill number 2200. Ito umano ang natatanging solusyon sa problemang kinakaharap ng mga mag-aaral. Kung gayon, kailan pa ba magigising ang mga nasa posisyon para malunasan na ang isyong ito sa bansa natin? Napakaraming kabataang tulad ko ang nakararanas ng mga ito. Sana nga ang pagdaragdag ng mga guidance counselor sa bawat paaralan ang susi sa problemang ito. Sa kabilang banda, ang mga grupong gumaganap bilang guidance counselor ay nagsisilbing tagapayo sa mga problema tulad ng depresyon, anxiety at iba pang mental health issues na nararanasan ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng tamang gabay at payo nila para sa amin, natutulungan nila kaming mga mag-aaral na harapin ang aming mga problema at matulungan sa pagdesisyon ng tama. Sa kabuuan, ang pagtugon sa kakulangan ng mga guidance counselor sa bansa natin ay hakbang patungo sa mas makatao at makabuluhang sistema ng edukasyon para sa lahat.